So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, balik tayo sa flip top. Tapos na natin i-reviewin yung mga battles sa PSP. Kita nyo naman sa channel natin, sunod-sunod yung PSP natin doon. Ayun, tinapos na natin yung mga battles doon. Lahat na ng battles doon is I think na-review ko. Pera lang yung tinake down na Young One vs Zaki. So sayang di natin napanood yun. Tapos yung mga ibang battles na hindi na rin natin na-review kasi hindi na-upload or nabura. I don't know kung ano yun. Yung laban nila diba? Nila Joss tsaka Dot ba yun? Basta yung tryout battles nila. Hindi ko na napanood yun, sayang. Pero napanood ko naman siya ng live. So yun. Going back. Ito, Second Sight 13. C-Rhyme vs Supremo. Tangina, naalala ko to guys. Napanood ko to ng live. Dikit talaga yung battle na to. Diba? So, tignan natin kung ganun din ba yung magiging take natin pag pinanood natin siya ng online, no? Pero si C-Rhyme, bigyan lang tayo ng konting Si C-Rhyme guys, nakikita ko talaga or naririnig ko talaga dito ang batang Mot. So, props kay C-Rhyme. Nasabi ko to sa kasama ko nung nanood kami nito. Hindi niya kasi kilala si C-Rhyme. So, pinakilala ko siya sa kanya. Sabi ko, pakinggan mo si C-Rhyme. Kung nasubaybayan mo yung rookie days ni Mot, maririnig mo si Mot kay C-Rhyme. So, yun, habang nag-perform si C-Rhyme that time, he agreed, no, na, oo nga, katunog nga niya si Mot. So, props kay C-Rhyme. Kay Supremo naman, syempre, nasubaybayan ko naman si Supremo sa mga battles niya sa Motus. Si C-Rhyme, first time ko siya mapanood nung 1 minutes. 'Di ba? Sa pagkakaalam ko, napanood ko siya, first time ko siya mapanood sa 1 minutes ng flip top. Hindi ko pa siya napapanood sa pulo Pero sabi nila siya daw yung unang kampiyon ng pulo, no? So, hindi ko pa napapanood yung mga tournament, hindi ko pa nare-review yung mga tournament sa pulo. Then kay Supremo naman, yan, nasubaybayan natin yung mga battles ni Supremo, 'di ba? Sa Motus. So, ibang klase rin talaga tong batang to. Nakakausap ko rin naman to sa personal si Supremo. So, props kay Supremo. Tingnan natin kung ano yung baon niyang material dito against C-Rhyme, no? Pero para sa akin, dikit tong battle na to. Tingnan lang natin kung mababago ba 'yon sa sa review natin ngayon. So, game. Side 13, Supremo. Flip top na! Kaya dapat agarang tupok at wawasakin at ang sarap sa pakiramdam na yung kalaban mas lubog sa akin. Unang big stage mo pa lang, binigyan ka na agad ng pagsubok. Wala sa yung magandang dulot. Kung ito yung biggest dreams, ako'y magsisilbing bangungot. Tinalo niya raw si Dodong Saipa. Di naman pulidong baon. Tsaka nanalo ka lang kasi maluwag pustiso niya nun. Inasar pa na nakulong, tsaka sa buhay pumalpak. Tanga bars ka ng bars, buti di ka sinaksak. Puro angas, kasi tinalo niya dating nakulong. Kaya bigla yung hangin, tinapat ka sa may puso, dedikasyon, sa battle na sasalin. Kung natalo mo yung sa loob ng galing, hindi dito sa loob ng galing. Kaya ang masasabi ko na lang, sa karir mo tuloy goodbye, tanggal ang leeg yan, mas mahaba pa sa boom mic. May kamukha ka sa Tacoma. Pareho kayong letter C. Puta, gawon mo pa si Casper sa paggawa ng legacy. Ganyan yung mga hulma na tignan mo pa lang matatawa ka na. Bakit ganyan yung spinal cord mo yan? Nasa ngala-ngala. Anong uri ka ba na species? Gago. Kung gago ka man, di na Adam's apple Guyabano na yan. Di nyo alam pinagdadaanan ko. Pati ba naman sa battle sinasabi? Huwag ka na malungkot pare. Huwag ka magbibigti magastos ka sa tali. Mga dala-dala niya, corny na tactic habang mas solid at classic lahat. Papalagan ko kahit honest pamapik. Kaya sorry na lang bitch, di mo na to mapipigilan. Parang pagyoyosi ni Arik. Kasi siya daw si Luffy. Lagi ka na lang dito matama.
Angas ng kapangyarihan mo, leeg lang humahaba. Pero sige, sabayan natin yung trip ng Gago. galawan. Di na para tawanan, tamang lupi kapagkat pirat ang kalaban. Kasi mababait at mapagbigay daw silang mga taga-Las Piñas. Ulol, sinong binobonak mo? Paano hindi magiging mapagbigay, hino-hold up nyo? Proud ka sa lugar mo na dala-dala, kakatawa, parang tanga. Dapat paglikas, saka pag-iwas, lalayan ligtas sa barang dala. Maangas ka ba, walang takas pa nga, magpapantay pa, matatawas aba. May katana na Las Piñas, magpatalas ka pa. Okay. Inaantay na daw siya ng big stage. Yan yung sinisigaw ni Repa. Anong inaantay ka na ng big stage? Yan nag-aantay sa'yo, Pidea. Huwag kayong magpapauto sa rebat niya na. Halata namang tayo binubobono. At iba yung magaling mag-rebat sa namimiloso po. Yung sakit, pwede mong i-rebat o kaya itawa mo. Wala kang proper hygiene, lagi sa yung binabato. Pues mararanasan mo na rin maging malinis. Ganyan pag malapit ng imbalsa mo, bawi ka. Putang ina. Isa sa biglang pumasok sa isip ko yung pagkakaroon ng agresibo, no? Pagiging aggressive ni Supremo. Although sa lahat naman ng battles ni Supremo na napanood ko, ando naman yung pagiging agresibo niya, pero iba lang yung pagiging agresibo niya dito, no? Tapos naka-mix pa yung jokes, yung mga wordplay, yung pirata, Luffy, mga reference angles, yung lupit ng kapangyarihan mo, leg lang yung umaba, Tacoma, Casper, Legacy. Marami din tumatak si Supremo sa round na to. And doon ko masasabi na effective siya sa round na to kasi tumatama kay C-Rhyme. Pero I think merong kulang sa round 1 ni Supremo dito. I think yung haymaker, no? Yung masasabi nating tinapos na niya yung battle sa isang linya, yung sobrang solidong punchline, haymakers, yung tawagin, di ba? So, yun yung pinaka masasabi kong kulang sa round ni Supremo sa round 1. Pero sa angles, sa references, sa jokes, sa mga wordplay, okay yun, pasok yun. Props sa'yo, Sup. Galing. So, yun. Bago natin i-close yung judgment dito kay Supremo at kung sino yung pipiliin natin, pakinggan muna natin si C-Rhyme sa pagkakataon na to. So, game. Matalas ba angas ng puta? Ganun ka magpa-hype? Putang ina, nag-rap pasok ka sa open mic. Tangina mo, ang angas mo. Pero di ako magpapagapi. Ako yung lubog, pero ako yung mangingibabaw ngayong gabi. Tangina, adik daw ako. Hoy, sinungaling ka ba? Ubra ka ba sa may drug test na dala? Gago. Naka-ready. Naka-ready yung So, na-predict niya si Supremo sa sa part na yon. Eto, nag-apply ako kahapon, di ako natanggap. Buti kay Sir Anigma, nagkaslat ako. Game? Ako'y dihado daw sa sulat. Sagot ko dehinsmatic. Yung kaya ko di mo sukat akalain. Kahit di na ako itulak pa ni Sir Dennis o ni Arik, talagang mapapalabang ka sa akin. Kahit hindi na ako itulak ni Sir Dennis at ni Arik. So, reference niya yung ginawa ni M-Zite. Laban niya kay Marshall. Kay Marshall ba yun? Di ba? May tinulak siya doon ni Arik. Tapos yung kay Sir Dennis naman, sino ba tumulak sa kanya nun? Sino ba yung tinulak ni Sir Dennis? Hindi ko na alam kung sino yung, hindi ko na maalala kung sino yung tinulak ni Sir Dennis. Hindi ko na maalala kung sino. Basta meron ding ganon. So, ayun. Sagot ko dehinsmatic. Yung kaya ko di mo sukat akalain. Kahit di na ako itulak pa ni Sir Dennis o ni Arik, talagang mapapalabang ka sa akin. Game? Game. Ikaw game ka na ba? Aking pakay di lang aasarin, ikay kakanain. Ano SPG? Ano SPG? Ano silbi ng patnubay kung bata na mismo yung haharasin? Habang si Pau nakaupo, hirap nang tumayo, kanyang panonoorin. Anong magagawa ng site ngayong pikit mata mo tong tatanggapin? Di lahat pabor sa bata.
Dito no excuse pero makulata ang tanging paraan. Child abuse sa child abuse, inaabuso yung batang abusado sa gantong banatan. Kasi unang sampa niyan, nagangad ng malupet, ngayong pinagbigyan ka niya. Ito unang talo mong masusungkit dahil pag batang makulit, dapat binibigyan ng isa. Sight, ito na ba yung bagong hasa na inilalako mo? Alam mong bawal ang krimen sa bata, kaya delikado nilalaro mo. Puro bata na lang ba ako? Mabata tong bata ang plano. Hanggang luha at dugo sa mukha niya maghalo. Dahil masakol pa sa magulang ang ibibigay kong palo. Di pang aasar kapag sinabi kong bata, batuta sa mukha mo. Duguan na agad, unang lapag pa lang ng bata. Pero dito abortion, yan ay lumang skema at palpak. Nakatakda kang mabuo para makalaban ako ngayon at masabing sana di ka na pinanganak. Kasi mas makasalanan pa ako sa mundo. Di ko titigilan hanggang maging floated siya. Kung sa motos walang data yan, dito loaded ka. Kaya kulang to. Tapat mo pangatlo dito ng tuluyan kong makiling spree. Kasi akala nung bata na to matatalo niya ako. Are you kidding me? At hawig mo daw si Tito Vic, sabi ni Lip. Yan ay paratang na wala sa ayos. Kasi tuwing may EB, sila ng kanyang dower cards, yung pormahan mo, pan Jimmy Santos. Alam mo kung paano ko nalaman? In-stock kita, brother. Nakapolo, tas fitted yung pants para ka magsisimba bago bumatel. Yung bangs pa nasa likod. Kaya pag nag-gel, nabibismog siya. Paano ka magsuklay sa harap ng salamin na nakatalikod ka? Kasi ikay panot. Kaya pala inggit sa bangs ni bedroom. Hindi na yan kaya ng aloe vera. Kilala mo si 5 minutes, Lothar? Nung nakita ka, napakwit Dota. At hindi ikaw si Tito Vic, buhok mo kimpi, kaya hindi pambulaga yung husay. Pwede kang si Bossing nang walang kabuhay-buhay. Kasi puro ka lang wordplay. Inaasar mo pa si Unico Mongoloid, halatang tamud ka niya. Ito simpleng ebidensya. Binago ng konti, ginawan Supremo para di halatang galing siya sa Suprema. Ikaw nga, winordplay mo yung Tacoma. Sa Tacoma ay mapupudri parang sa Mexico. Pati si Lipcram na tanga. Ang tagal kong hinahanap kung sa Mexico yung tangina mo sa Pampanga lang pala. Workplace. Buti pa si Unico nag-champion. Kahit papano sa masa tumatak. Ikaw champion ka din sa mosquito, kaya walang kwenta pa kagat. Lipcram, St. Ice, mabigat na tinapat, pero di pa rin to nagka-spark. Kala ko may sariling paandar yung pala sa parking boy nakikipark. Mula litrakan, aggression, kuwang-kuwa ng gago na to. Kaya paano mo nagawang sabihang kulang-kulang yung taong bumuo sa'yo? Sige, Supremo, hugot, subukan mo kung undayan. Tignan natin kung talim mo sa talim ko ubrayan. Kasi kung usapan talas, tsak tagpas lang. Para kang nakipagtaliman sa panday na may sarili nga saan. After FRBL, taga-motus, sige, pila-pila mo nang maisa-isa ko. At makita mo taga-ibang liga kung paano magkapira-piraso. Ganun. Okay, so kung paano ko to napanood ng live, I think ganun ko din siya hahatulan. Round 1 bibigay ko kay Supremo. Malinaw, no? Naging obvious yung pagkakaroon ng mahabang time or mahabang round ni C. Rhyme sa round 1 kasi hindi siya ganun ka-effective, no? Although marami siyang reference na ginamit, pero I think hindi siya ganun ka-epektibo laban kay Supremo, 'di ba? Ang dami, yung Tacoma, yung wordplays, yung ginamit ni Lipcram na yung tagal niyang hinana pero sa Pampanga lang pala, yung Tito Vic ba yun? Tas Bossing na walang kabuhay-buhay. Although yes, okay yung mga reference na ginamit ni Siren, pero hindi siya effective kay Supremo, no? Parang hindi tumatalab kay Supremo yung mga ganong para sa akin lang naman. Hindi siya ganun kabigat na angulo or hindi ganun kabigat na reference para matalo ni C. Rhyme yung round 1 ni Supremo na sobrang nagpakita ng pagiging well-rounded na MC, 'di ba? So jokes, 'di ba? May ano pa nga doon, may flow pa nga doon si Supremo, may wordplay pa, 'di ba? So round 1 bibigay ko 'yun kay Supremo. So I think that's
9-7. Medyo malayo yun para sa akin. Malakas yung round 1 ni Supremo eh. So, malakas yun para sa akin. Ang dami niyang effective reference. Pasok pa lahat. Tama talaga kay C-Rhyme. Unlike kay C-Rhyme na naging obvious yung mahaba niyang round kasi hindi nagiging ganun ka-epektibo yung mga in-spit niya or dinideliver niya. Sa performance naman, I think that's tabla. No, parehas naman silang agresibo. Pero, iba pa rin yung Supremo sa round 1 eh. Kaya, 9-7, Supremo yun guys. So, round 2, pakinggan natin. Di ba kayo nagtataka na champion siya sa pulo pero walang video yung step ng kanyang mga pinagdaanan? Talagang walang video kung ilan lang naman yung nakalaban. Nagulat ka ba, bossing? Sa nasilip kong angle, tanga ka? Champion tapos nakalaban lang 2. Kasi nung elims, Pinonger Hassel. Second round niya, Radical. Kala mo pinulot lang sa kanto tapos binabattle. Semis, di sinipot ni Wanlay. Kaya shortcut niya sa championship, kaya di na nakakapagduda. Habang kalaban niya, kumpleto lahat ng... O di ba ang duga? Habang kalaban niya, kumpleto lahat ng stages, di na nakakapagduda. Kung fresh pa utak mo at exhausted na siya, yung kampyonato, effortless mong makukuha. Okay. Tama! Kaya paano to nakapasok? Di ko nga alam kung bakit at dahil. Tournament na kulang-kulang player, ano yan, pangil sa pangil? So, yun pala ang story, no? Hindi ko pa kasi na-review yung tournament na yon. So, yun. Siguro, maiintindihan natin lalo yung bara ni Supremo dito once ma-review na natin yung pulo na tournaments. Yun. Kaya paano to nakapasok? Di ko nga alam kung bakit at dahil. Tournament na kulang-kulang player, ano yan, pangil sa pangil? Semi-finalist lang ako sa pedestal. Pero lahat ng yun bakbakan. Walang natakasan. Pinangatawan ng pagiging Supremo, namatay ng lumalaban. Champion din siya ng laglagan. Na kung di nag-choke yung ka-rival, malamang talo pa siya. Puta, bangag ka ba? Laglagan na nga lang, malalaglag ka pa. Pero paano ba requirements ng organizer nyo doon? Ako'y nababader na. Uy, mukha tong malagkit oh. Tara, battle ka. Minor daw siya. Banggit sa battle, sa sarili ini-involve. Minor de edad, 27 years old. Hiyang-hiya naman dito sa pinakabatang nakapasok. Madadali din dyan. Kinuturing mong bagito, hinakabi niyan. Pistong may gatas pa sa labi dahilan. Ba't kapag kakapihan? Nagre-reklamo, wala daw siya sa 2x2. Kala mo talaga sa ulo may patong. Paano kayo sasali sa 2x2? Mukha kang panggatong. Binigyan ka na ng chance, ungrateful pa rin. Grabe naman. Kaya salamat, Rick, sa panggatong nang yung init ko ay lalong masilaban. Ano tol, game ka na? Kay tara, kung sining mo dayunela, yung sining ko may pasabog, parang deydara. Ikaw pinakamahina sa batch natin. Katotohanan di mo matanggap. Talagang masaklap. Sa hanay naming new era, may naligaw na tambay kap. Agwat natin ay kita, di lang basta salita. Mga kasama mo sa laglagan, inaantay ka na nila at nakatingin sa ibaba pagka tinatanaw lang kita. Paano ba naman mga anggel? Pekpek ng jowa, bilat ng ganto, king-inang taktika, di ba? Di ka pa nakakahiwa nang di gumagamit ng hiwa ng iba. Idol mo ba naman si Malupiton? Lagi mong kwento, malamang lagi mong kwento at bulong. Pero feel ko magkalapit kayo, kahugis mo yung binibenta niyang turon. De, papaupuin sa silya. Bakal sa liig niya, taratol halika. Garote aabutin. Para mas mabisa, total idol mo si Malupiton. Ngayon ka maglabas ng dila. Okay. Hate niya nalaglagan. Kulang na lang isumpa. Kulang na lang isumpa, nakahanap lang ng ibang liga, ayaw na sa kalye, kala mo kung sino na. Tapos pagkatapos patayin, iiwanan sa kalsada yung bangkay mong indio ka, bilang pagpapaalala kung saan ka nagsimula. Ayun, bumaliktad na, tol, bumaliktad na. So, yung round 1 ni C-Rhyme, tsaka yung round 2 ni Supremo, para sa akin, yun yung magka-level, no? Magka-level yun, guys. Kung ano yung komento ko sa round 1 ni C-Rhyme, ayun naman yung magiging komento ko rin sa round 2 ni Supremo. Hindi rin ganun ka-effective. Yung mga angles at reference na binring up niya, hindi ganun ka-epektibo. So, yun. Shortcut, kung ano man yung naging komento ko dun sa round 1 ni C-Rhyme, ayun at ayun din yung round 2 ni Supremo. So, magkaparehas sila ng ano dun, ng atake. So, ayun.
round 2 na tayo ni C-Rhyme. Ganun ko na lang explain yung round 2 ni Supremo. Kumbaga, sa round 1 niya versus round 2, ibang level yon. Mas well-rounded yung round 1, tas biglang sa round 2, biglang humina. No? So, ayun. Round 2 ni C-Rhyme, pakinggan natin. Pakinggan natin. Tanginan to. 27 na daw ako. Gago. 24 lang ako. Malas mo na sa drug test. Tanginan, ang haba ng round. Hindi nag-choke. Gumaganyan, no? Binabattle yung etiketa ng real jokes. Game. Gago. Napanood ko audition mo sa PBB. Ganda ng boses mo, tol. Ba't di ka mag-dancer? 15 years old ka pa lang nun, gusto mo nang maging Big Brother. Pero nice try. Kahit papano sa pangarap nakaabot. Congrats, pasok to sa top 10 na mga di nakapasok. Noon supot pa pero ng magulang support na si Supremo kahit masyado pa siyang young. Buti na lang di ka napagbigyan, baka malamang isa ka na rin sa binabadibag ni Piang. Nung Sinong PBB fans dyan? Buti wala siya doon, no? Nung na-reject, sa lungkot na baon. Sa sarili na puno ng pagdududa. Kaya sumali na lang ng unknown, at least daw doon maraming kuya na madalas niyang tinitira. Kaya pagiging housemate na apply, yan ang aking natanto. Kasi sanay kang kasama sa iisang bubong yung kinakatalo. Laban mo kay Calix, yung pagkatalo di ko dama, isa lang ang iyong ipinakita. Kaya di ka kinuha ni kuya, kasi di lahat ng iyakin pwede mag-artista. Maarte ka masyado, madrama, mga action mo pilit. Kaya tinalo, kinarma, tinrito ng kaibigan niyang dikit. Buti na lang may megalon doon na gumamot sa dinanas niyang cruelty. Sinalba ng galon doon parang nagwa-water therapy. Pero ibang tubig na to, ako lulupig sa'yo. Kung uhaw sa atensyon, lulunurin ang gusto. Kasi kahit itangge, para sa palakpakan, pinagsamahan kanyang tinatalikuran. Hugas kamay, di na kailangan, kanina pa kita pinapaliguan. At sa Motus, binansagang buraot. Buong karir niya yan nadadalhin. Merch, short, sa lakot, di niya yung papalagpasin. Inaasar pa si Blizzard na construction boy. At least yun marangal, kahit yung trabaho nakakapagod. Kesa naman sa yung sanay na yung kamay palaging nakasahod. Umuuwi na yung binte puro puti. Yung may ganun diskarte dapat pinapaburan. Sinisita yung sanay sa buhos, nakakaya naman sa yung gusto lagi inaambunan. Nagsishare din ako ng bagong release ng Flip Top Collab. Pero wala pa ako dito, bumibili na ako, pinaalam ko lang. Kaya paano mo ako mapupuntusan? Alam mo, sanay akong umiskor, di mo ako maiisahan. Kilalang buraot sa Motus, yan ang iniwang bakas mo, tol. Papa Benji, alam nyo na yung pakay, decline nyo agad pag nag-join sa group ng Caps for All. Last mangingi, kala mo naman big name, umaastang mga maugong na to. Ano kasi Papa Benji, gusto mo palagi may nakapatong sa'yo? Pero pwera biro, sa kasama mo pa yung galing. Kaya kung sasabihin mong nire-respeto ka nila, sagot ko na true. Aanihin mo yung patong sa ulo kung ikaw nga di nila kayang bigyan ng value. Kala niya ata nakakatuwa yung pambuburaot niya na play. Minsan nga nagkaroon to ng laban sa buhay na maluba, nagpa-sponsor siya ng pray. Chinat niya yung ka-churchmate niya, brother, baka may isang ama namin ka dyan. Pwede pa reply? Tigas mukha ang puta sa choir pa nag-inquire. Alam mo ba, balik niya pag si Lord nagawa mo na galitin, paano pag binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, tapos sa langit mo lang pwede gamitin? O di ba, napaaga ka bigla, buong pamilya mo, dalamati yan. Paano pag ginawa ka niyang angel, tapos kalahati lang? Yun ang manananggal, kasalanan. Pag-aartista at ang Diyos, sumakto. Alam ko yung kasunod na hula nyo na to. Di ka man tinanggap ng PBB, hayaan mo si Lord na ang kumuha sa'yo. Eto na ba yung bagong meta dito? Na metalino at metalemang lyricismo? Pues ibagutom ko iyo. Walang meta sa aking metabolismo. Tunaw. Okay, dikit yung round 2. So, sa round 1, sabi ko kung paano ko siya napanood ng live, ay ganun ko siya ma-judge dito. Pero sa round 2, anong live kasi,
para sa akin, naging malayo yung agwat nun in favor of C-Rhyme sa live, Pero ngayon, dikit. So, mahirap yung round 2. Para sa akin, dikit siya. Siguro kailangan natin i-breakdown to ng kahit papaano ng konti. 'Di ba? So, round 1 ni Supremo, bumaba yung energy niya no? From well-rounded, ang dami niyang pinakitang arsenal sa round 1. Jokes, bars, wordplays, may flow pa doon, 'di ba? Tsaka effective yung mga jokes. Pagdating sa round 2, parang parang turn off lahat, 'di ba? Na turn on, tas turn off lahat yung mga effective arsenals dun sa round 1. Biglang nawala sa round 2. Bumaba yung energy, bumaba yung effectivity, basta nawala lahat, no? Yun yung nakita ko sa round 2 ni Supremo. So, kung ano man yung mga nakita natin sa round 1 ni Supremo, hindi natin nakita sa round 2. Kaya tinan yung pinanood ko lang siya, tapos hindi ako masyado nag-post ng doon ng vid, kasi hinahanap ko yung yung mag-turn on ulit, or yung magsasabi nating peak ng performance ni Supremo sa round 2. Pero pagdating sa round 2, parang start to finish medyo lumaylay. So, punta tayo kay kay C-Rhyme. Yung round 1 ni C-Rhyme tsaka yung round 2 ni Supremo, same, 'di ba? Hindi ganoon ka-effective, 'di ba? So, pagdating naman sa round 2 ni C-Rhyme, para sa akin, kahit papaano maganda yung mga angles na ginamit niya. Sabi ko nga, dikit Kumbaga sa live, nakita ko yung performance nilang dalawa sa live. Malaki yung agwat ni C-Rhyme sa round 2, pero pagdating dito, naging dikit siya para sa akin. So siguro sa preference na lang, at saka sa kung paano ginamit ni C-Rhyme yung mga angulo niya dito. So I think I'll go with C-Rhyme sa round na to. Dikit lang, hindi siya ganoon kalayo ng round 1 na binigyan ko ng 9-7 yon. Pagdating sa round 2, bibigyan ko lang to ng 8-7. Bumaba si Supremo doon, pero I think lamang pa rin siya sa scoring natin. So, that's 15-16. I think lamang pa rin si Supremo. Pero ito, explain ko lang yung round 2. Para sa akin, nagustuhan ko yung mga reference ni C-Rhyme, yung PBB. Kasi may mga may ibang battle si Supremo na nabanggit yung PBB. So, I think na review ko na yun. So, para sa akin, okay yung ginamit ni C-Rhyme na angle yun. Although, nagamit na. Pero mas napalawak ni C-Rhyme yun, kaya mas naging effective. Tapos yung Fiang, although di ako nanonood ng PBB, pero syempre sa Facebook, kalat na yung mga ganong So yung Fiang ba yun? So yung mga inside jokes din, yung mga jokes niya, hindi lang inside jokes, pati yung general jokes niya, yung Benji, may patong sa ulo. So marami pang effective na linya si C-Rhyme dito. Pero kung tatanungin nyo ako kung ano yung mas malakas, round 1 ni Supremo tsaka round 2 ni C-Rhyme, para sa akin Supremo pa rin sa round 1. Yun yung pinakamalakas na round sa 4 na round na nakita natin, na napanood natin. Syempre 2 round kay C-Rhyme, 2 round kay Supremo. So sa 4 na round overall, pinakamalakas yung kay Supremo doon. So hindi pa napapantayan ni C-Rhyme yung round 2 ni Supremo para sa akin. So ayun, 8-7 in favor of C-Rhyme. Gahibla lang. Siguro isa rin sa mga dahilan kung bakit ko binoto or pinili si C-Rhyme sa round 2, kasi yung tawag dito, energy niya, yung performance level niya, kasi hindi bumaba, 'di ba? Yung round 1 niya ganito lang, pagdating sa round 2, unti-unti niyang tinataasan yung performance level niya compare sa round 1. Kay Supremo kasi kitang-kita mo yung pagbaba pag-decline ng energy. So ayun, isa yun sa mga dahilan. Kaya kay C-Rhyme ako sa round 2, 8-7. So overall, 15-16, lamang pa rin naman si Supremo dito. So round 3 yung pinaka magiging deciding round, kaya pakinggan natin. Motus versus Pulo. Lagi kayong natatabunan, di nyo yan magigiit. Sinasabihan kaming pare-pareho sa amin dinidiin. Maraming mga taong sa abilidad namin nabibilib, galit sa magkakatunog kasi hindi sila naririnig. Okay. Sabi ni Sinyo, TF nyo raw, pansit tsaka apir.
Sa amin, iba-ibang putahe. Solve kada handa. Laging busog pero gutom sa battle, hindi nawawala. Pati si Sinyo na biktima sa yung modus. Binigyan ka ng damit kasi nakapagkamalan kang taga-motus. Bakit? May iba bang taga-pulo na nabigyan? Yung taga-pululan talaga, wala. Madudungis kasi kayo. Kaya nang inaasahan. Ikaw yung dahilan, ba't sinasabihan yung real jokes na mukhang basahan? Galit na galit sa liga namin. Grabe makapangdigma. Tapos nung bigayan ng damit, naging taga-motos ka bigla, scammer. Tatakbo dapat yan bilang SK. Pinigilan lang ng mga taga-pulo kasi sayang lang sa oras. Tanga pag nag-SK ka, ikaw pabibigyan ng sopas. Nung nagkampi sila ni Nathan sa pulo, may linya siyang, Tol, wag mo galingan, wala tayo sa motus. Diba? Tol, wag mo galingan, wala tayo sa motus. Sa bibig mo na nang galing na nagagalingan ka sa amin. Kaya paano kami hanga sa susunod sa inyo na sasalang? Kung sa kampyon na nagmula na kapasidad ng kanyang ligay limitado hanggang dyan lamang. Kasi siya na lang daw matino sa pulo. Tangina na ito. Pero sa akin wala yan. Nagmamagaling na baliw sa pulo, Leonardo sa Shutter Island. Kayo kailangan nyo pang bastusin si M-Site para palakpakan mag-ganyan. Okay. So, ito, singit ko lang. May naalala lang ako. Supremo versus C-Rhyme to, 'di ba? So ibig sabihin nauna to. 'Di ba? Nauna tong battle na to. So ang ganda yung angulo ni Supremo dito na Motus versus FRBL. Ay, Motus versus Pulo, 'di ba? Pero sa ganitong klaseng versus, no? Flip ano mo 'yun? Battle rap underground rap battle, 'di ba? I think mas maganda para sa akin yung yung kay Sisik. Sisik versus, hindi ko alam kung sino yung nakalimutan ko na sino yung kalaban niya. Default, no? Sisik versus Default. Meron andun yung yung comparison ni Sisik. Tangina, grabe yun. Shoutout kay Sisik, shoutout sa'yo, Sisik. Yung FRBL versus Polo, grabe yun. Ang sakit nung nun, ang sakit nung kung paano niya break down yung dalawang underground battle league na yun, pucha. So ngayon, yung kay Supremo medyo pa to medyo magaan pa yung mga sinasabi niya, pero yung kay Sisik, pucha, solid yun. Kaya naalala ko lang, kaya props kay Sisik. Sa akin wala yan. Nagmamagaling na baliw sa pulo, Leonardo sa Shutter Island. Kayo kailangan nyo pang bastusin si M-Site para palakpakan mag-ganyan. Wala ka narinig na pang-insulto sa inyong amo pagkat ito yung best plan. Pinakitang ganyan bastusin taga-pulo ng di binabastos si Shernan. Kaya sabi ko naman sa'yo, mali ka nang sinubukan mo. Dapat tinutukan, bro. Parang main event lang natin, di mo pa alam katauhan ko. Di ba? Di mo pa alam katauhan ko, di ba? Nagkaanak ka sa murang edad. Di na naman yun yung kaso. Ang kaso, wala kang stable na trabaho. Dinami mo yung pamilya ni Dodong Saipa, binastos mo yung tao, habang yung anak mo walang future na sigurado. Nabanggit mo na sa mga huli mong laban, nakulang ka sa aruga ng magulang na tinuring mo na malas. Alam mo na pala pakiramdam, wag mo na sa kanya iparanas. Inaanggil na rin sa'yo to ni Baltz, pero naglibat ka lang ng baka sampalin kita ng gatos at diaper. Pinagmamalaki mo doon, tanga hindi yun pinagyayabang, obligasyon mo yun. Kaya sa anak ni C-Rhyme, di kita idadamay o babastusin. Pero 15 years from now, kung mapanood mo to, maaaring nakinig sa akin ng yung daddy at ang yung lagay ay nasa maginhawa na nga o nagsisisi sa panahon na yon na naging tatay ka niya. Bakit may angle kang ganyan, Supremo? Di mo pa na-experience ang bata mo, Pachong. May angle ka na mamakla si Laxartes, naranasan mo na yon. Hindi ako mayaman. Kaya di pang mamatadura ako, tumutulong sa pagkayod para mabago yung kahapon. Alam mong galing to sa hirap, kaya di na makapag-antay umahon. At last, nairaos na yung battle. Makakapag-ML na yung estudyante, yung kalaban na wasak. Tinapos ko na yung assignment ko, Rick. Baka pwede na mag-rank up. Pwede na mag-rank up. Okay. So, hindi na ibalik ni Supremo. Para sa akin, hindi na ibalik ni Supremo yung pinakamalakas na round niya, yung round 1. Takin na solid yung round 1. Kung tutusin, kung naging ganon ka-consistent si Supremo from round 1, 2, and 3,
baka sa kanya to, or baka ibigay ko talaga ng all 3 rounds sa kanya. Pero I think yung round 3 niya, may mga starter pa, no? Dumagdag pa yung mga starter. So I think hindi niya nakuha yung momentum niya sa battle na to. So yun, sayang, 2 and 3 halos magkaparehas, pero dumagdag kasi sa less points ko yung mga starter niya. So tignan natin kung paano ko gagawa ng score to, pero tignan natin. Si Rhyme, pakinggan natin. Baka pwede na mag-rank up. Pwede na mag-rank up. Putang ina, masikap. Pwede na to sa ahon. Ahon mahirap. Sampang na. Gusto mo buhayin din kita kasama ng anak ko? Para malaman mong di ako nagkukulang sa sustento. 15 years from now, makikita mo anak kung paano ko binadibag si Supremo. Dalawang rebat, pasok. No? Dalawang rebat, pasok. So, yun. Isa yun. Hindi pa naman totally nakuha ni Supremo, ni si Rhyme yung switch ng sides, no? Kay Supremo pa rin naman yung para sa kay Supremo pa rin naman yung round 2 beat, 'di ba, yung round 1. So, tingnan natin 'to. Anak kung paano ko binadibag si Supremo. Tang ina nito, mabaho daw pulo, laging pinangangalandakan. At least kay Arik di kami nagpapabango ng pangalan. Game pa? Bakit pag may sineselebrate yung unknown, lagi niyong pinopost na pic kasama si Enigma? Lakas. Magpalakas. Si Enigma nakaganyan, no? Sinong di maiinis? Umuubos ng Tagalog tapos yung answer niya nakapis? Bakit di na lang yung picture ng father? Para yung grupo nyo tumibay pundasyon. Father, gago. Nung nakita yun ni boss, doon niya nasabi yung maraming hindi okay sa akin pero okay lang yun. Mahiya ka nga sa mga tao, lalo na sa may-ari ng liga, aning ka. Pinoprofile mo si Enigma, di nga nagpo-profile si Enigma. Kaya sablay, kung yan ang paraan para sa anon siya mapabilang ang siya ay utuin, bigyan ng chicharon, i-profile kahit ano pa inyong gawin. Sa 3GS si boss din yung nakayang sulutin. Kaya halatang peke lang yung angas at tindig. Pagkabakla lang yung binitbit kasi kita naman namin na sa ari kasipsip. Pero yung strategy lupit, talagang gumana talaga. Si Rick sa pick sinama niya para sa mapik ni Rick kasama siya. Tangina. Kaya kung ilalarawan, dahil sa litrato, kaya ka lang dito muling nakapanik. Ako, naging litrato sa kalaban ay basahang tinapakan sa sahig. Pinakitaan yung singkit, determinadong walang modo. Ginulat yung incheck parang bigla ang banampogo. Simula na monopolyo. Diyan di ako kumbinsido. Iba pagkakaintindi ko sa palakasan dito. Baka sabihin, ikaw nga nag-tryouts. Mongoloid. At least kumpleto pagiging battle rapper ko. Ikaw nga hanggang sa ma-employed, kasama mo pa rin yung backer mo. Kaya mahiyakan lang hiya ka. Kita na, di ka pa ready kasi dito di ka naman gagana. Kung sa likod wala kang ever ready. Basic binalibag lang. Wala na. Eto na, kinuha na ni si Rhyme yung round na to. Lang hiya ka, kita na, di ka pa ready kasi dito di ka naman gagana. Kung sa likod wala kang ever ready. Kaya basic binalibag lang tong may pagkakambo lang na fake. Yung pinapagana ng AAA, kita nyo kung paano ko Triple H. At ang pulo, ba't yung pulo kinukumpara nyo sa inyo? Mga masyadong papansin. Para taga-motus sa flip-top makapasok, mahina yung pulo, yan yung gustong palabasin. Mahiya ka sa mga taga-pulo na tinatawag mo na idol. Mahiya ka sa taga-motus na nasa pulo pag may papubo na parapol. Mahiya ka sa buong branded, sa high beat, real jokes, crown, pati na rin sa Black Manila. Pinag-aaway nyo samantalang sinusuportahan nila 2 liga. Mahiya ka kay Enigma, tuwing tinatabihan mo. Wala na, tangina. Solid. Ang ganda nung niya, yung mahiya ka sa branded na sinusuportahan yung 2 liga. Doon pa lang di ba? Burado na. Upal mo kami pag nakaharap siya, inaapiran mo. Kaya walang flip-top. Kung walang flip-top, walang pulo. Tama, yan ay di na pwede i-deny. Pero kung walang pulo, walang motus. Kasi di naman kayo mabobo kung yung SM di nagkahiwalay. O sige, kayo na may natural na kayo na may natural na talino. Grabe yun, durog. Dami niyang effective angles dito. Tangina, solid na si Rhyme round 3.
kami na may bisyo. At kaya lang naman din natatapos yung issue kasi natatakot lumaban si M-Site. M-Site, nasan ka? Hindi ka natatakot, bakit ayaw mo lumaban? May views ka? May views din si Shernan. Magaling ka? Magaling rin si Shernan. Successful ka? Successful rin si Shernan. May itsura ka? Tangina, lumabang ka na lang kasi. Pero hindi. Mas okay kung maayos magkabilang partido. Isa lang naman nangarin ni Pau, ni Tito, makita yung produkto nilang nakasampa rito. At kung bakit, yung hidwaan kanilang pinalalala, alam ko reason ng mga to. Ayaw nila mabuo yung SM, mga ahas. Balik Robinson kayo. Yeah. Ako matitirang nakatindig. Tangina. Itong pagkakataon di ko papalagpasin. Ito unang panalo ng pulo sa Motus. Karisma at bagsek habang buhay mo tong dadalhin. Kaya sir, kung sinong itapat mong kalat, alam mo nang ililigpit ko. Batang Las Pinjero, tapat ko linis ko. Hindi si Katana malakas ang Tangina, hindi si Katana ang malakas sa Las Piñas. Burn! Tangina, gusto ko yung enerhiya ni C-Rhyme sa round 3. Pataas. Round 1, 2, and 3, pataas yung energy ni C-Rhyme. Unlike kay Supremo, round 1 yung pinakamalakas kaso hindi na niya nasundan sa 2 and 3. So, yun yung naging difference ng dalawang MC na to. So, it's a 10 points para sa akin kay C-Rhyme na sabi ko nga sa inyo, dito na kinukuha ni C-Rhyme yung momentum at sabi ko kanina, ang round 2 beat is yung round 1 ni Supremo and para sa akin, punong-puno ng reference, punong-puno ng angles yung round 3 ni C-Rhyme na para sa akin natabunan niya or naabutan niya yung round 1 ni Supremo. So, tapos yung round 3 pa ni Supremo, nagkaroon pa siya ng mga starter. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit mas lumakas pa tignan, mas malakas pa pakinggan yung round 3 ni C-Rhyme. Kaya, 10-7 guys, C-Rhyme. Perfect yung round 3 ni C-Rhyme. Ang ganda ang ganda ng latag niya doon. Nagmukhang rebat yung buong round 3 niya. Sa round 3 ni Supremo, may angulo siya, Motus Pulo. Tapos, si C-Rhyme naman, may sulat siya about Motus Pulo. Ang ganda nun. Kaya, 2 and 3 binigay ko kay C-Rhyme sa score na total score is malayo yung round 1, diba? 9-7 yun eh. So, 7, 8, 10, 25 points for laki ng laktaw, no? Ganun kalakas yung round 3 ni C-Rhyme. So, 7, 8, 10, 25 points. Kay Supremo naman, kay Supremo 977 23. So 25 to 23. Round 1 Supremo, 2 and 3 C-Rhyme. So C-Rhyme yun, men. C-Rhyme vs Supremo, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang bata ng urado 4-1 magigay para kay C-Rhyme. Puno represent. Kaya shoutouts nga pala kay Killions, kay Boss Aldrin, tapos kay Kodashi sa Koshiware, kay Rapi, tsaka sa kay Boss Pau Gamboa, kay basta yun na, nakalimutan ko nag-choke no? Yo, shoutout sa kasama ko kay JK, kay Angge, sa Real Jokes Clothing, Asal 4D, Crown Manila, Bloody Caps, Damik Tattoo, Wild Child Apparel, Kapitan Salakot, Ulap Clothing, Gilios kay GM Thrones, Papa Pami ng Low Caps, Papa Kels kay Tito Bong, kay Zion Dane, Lucas, Davon, Nash, Lashin Kyle, Kagawad Kenji Cagayan, Tito Kobe ng Japan, at katrabaho ko kay Francis, kay Jimboy, kay Sir Brian, sa klasiko sa CBS, yung main best icon, U1, CJ Andras, Lance, Edmar, Aki Movies, Raymond, yo, peace, bawi tayo. Round, binigay ko yung 3 round kay C-Rhyme. Kay Supremo, yung 2 tono niya is ang naging problema ko para sa kanya, para naging mukhang kabisan niya yung 2 round. Tapos pareha sila sa round 1 na ganoon. Pero nung round 2 lumabas si C-Rhyme sa ganong portion na mas kumagat, mas narinig ng tao sa paligid yung sense ng sinasabi niya. At ganun din nung round 3, mas lalong kumawala yung tono ni C-Rhyme, kaya nakuha niya yung crowd. Saka kami, miski ako, nakuha niya yung atensyon ko doon sa sinasabi niya. Kaya, shoutout si Supremo, bawi man. C-Rhyme, man. 3-6. Sa mukhang makapal ako ang sampal. Hindi, ayun, Shaboy.
Ang binoto ko, si C-Rhyme, kasi taga Las Piñas din ako. Ayun. Hindi, ang binoto ko si C-Rhyme, round 2 and 3, binigay ko yun kay C-Rhyme. Pero yung round 1, Supremo. Kay, ano yun, Supremo. Yes. Dahil mas nakuha niya yung ano ng tao. Hindi ka na nga judge eh. Hindi na ba ako judge, boss? Hindi na. Gago. Hindi. Binigay ko yung kay yung round 1 kay Supremo. Tapos round 2 and 3, binigay ko na kay C-Rhyme dahil mas yung estilo na talaga expected na sa kanya yung pagjo-jokes na yun. Tapos kay Supremo naman, hindi ko na-expect na sinimulan niya ng ganun yung round niya. Pero nagamay niya, nakuha naman niya. Then 2 and 3, C-Rhyme, yung angle, sobrang tindi ng mga PBB angle niya, saka yung parody niya, tumatak yun sa akin. 2 and 3 kay C-Rhyme, props kay Supremo. Love you, Arik. Article Cryptid, minuto ko, yung round 1 ko is binigay ko kay Supremo. Pero nung dumating na yung round 2 at round 3, although parehas silang may binibitawan ng mga humor, mga personals, di ko kasi kilala yung mga binabanggit nila ng mga tao. And then, mas lumamang si Rhyme doon sa round 2 and 3. So, ayun, binigay ko kay si Rhyme yung boto. Yo, sikreto nga pala, ako lang ata yung kaisa-isang bumoto kay Supremo. Kasi para sa akin, yung first 2 rounds ni Supremo, mas accurate yung mga punches niya. Samantalang parang si C9 para sa akin parang bumibuelo pa. Pero nung pagdating ng round 3 ni Supremo, parang nakita ko medyo lumaylay siya. At doon naman nag-beast out si Rhyme. Nagulat talaga ako kasi puro mga haymakers yung puro haymaker niya. Yes. Dropping bomb talaga, kaya 2-1 para kay Supremo. Yan. Yo, Atoms nga pala, boto ko kay C-Rhyme. Round 1, binigay ko yun kay Supremo. Kita naman, mas lamang siya sa punchline. So, most of the judges, parang 3 sa mga judges is binoto si C-Rhyme sa 2 and 3, which is ganun din yung boto natin. Yung second round, dun na lumamang si C-Rhyme, pinakita niya na yung kaya niyang gawin. At lalong-lalo na nung third round, kung saan humina si Supremo, dun yung lumakas si C-Rhyme. So, yon, C-Rhyme. Ayun, tangina, ganda ng battle, no? Dikit. Bawian Bawian ng malakas na round, 'di ba? So, yun lang. At least napanood na natin 'to. So, props kay Supremo, tangina, sobrang solid ng round 1. Props din kay C-Rhyme na naging pataas yung performance. Hindi siya nagpadaig sa round 1 ni Supremo. Kaya props sa inyong dalawa. Kita kayo sa next na event, C-Rhyme, Supremo. Si Supremo lagi ko naman na lagi ko naman siyang nakakausap pag yung mga event. Si C-Rhyme, let's see kung makakausap natin siya sa mga susunod. So ayun, kita kayo tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.